Paano nga ba gamitin ang kita tracker tool? So, meron ditong 4 na board. Okay? So, ang board nyo is pakita nyo yung ito yung pinaka-output ng mga nilalagin nyo. So, halimbawa, ngayong May 14, ang benta mo sa umaga, 500. So, i-click mo lang tong record. Yan. Magre-register yan dito. Talaan ng benta at gastos. Benta sa hapon, 1,200. Record. So, sabihin natin gumastos ka kung kumuha tayo ng pang-ulam sa tindahan. Ulam, gumastos tayo ng 200. Papalitan natin itong kita at benta ng gastos. Natin yan, nakikita nyo, negative 200. Ngayon, nagre-register yan dito sa pinaka-dashboard. Halimbawa, may stock, gusto mo magdagdag ng produkto sa tindahan mo, bumili ka ng Milo. So, usually, bumili ka ng Milo, may expiration date yan. Optional lang naman to. So, maglagay ka ng expiration date. Bawa, yung Milo mo is 24 pieces. So, binili mo yung 24 pieces na sabihin natin 350. So, automatic, bibigyan ka niya dito ng cost per price. So, halimbawa, yung target profit margin mo sabihin natin 10% lang yung gusto mong kitain. So, ibibenta mo siya ng 16.20. Ang gusto mo is mas mataas, 20%, 18.23. So, benta mo siya sabihin natin ng 20 pesos. Okay? Kada isa, meron kang 5.42 na tubo. So, i-add mo yan sa stocks. Ngayon, sa utang naman, si Nena, nangutang siya ng 200 bigas. Okay? So, listahan ng utang to. I-record ang utang. Alright? Utang. So, nag-register yan dito. Halimbawa, nagbayad si Nena, pindutin mo lang itong 200. Mababawasan yung utang mo is. Ngayon, para malaman mo yung kinita mo, yung buong araw na to, pindutin mo lang yung kita, makikita mo yung kabuuang benta, which is 1,700. Nakolektang uta, 200. Gastos pambili, 200. Halimbawa, yung kuryente mo nag-range ng 3,000 sa isang buwan. Magtatabi ka na ng para sa kuryente natin, 100 pesos kada araw. Tapos yung renta mo, sabihin natin, so 100 din. So, ang tunay na kita mo ngayon is 1,500. Ang gross mo is 1,900. Gastos, 400. 1,500 yung neto mo. Ngayon,